Minsan, ang buhay sa probinsya ay puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Isa sa mga kwento na gumugulo sa aking isipan ay ang tungkol kay Mang Nestor, isang kumperko na nagmula sa isang malalayong baryo sa Mindoro. Isang araw, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit sa aking klinik, tumawag sa akin si Mang Nestor at may kakaibang takot sa kanyang boses. Sinabi niyang may nararamdaman siyang hindi normal, isang pakiramdam na parang may nagpaparamdam sa kanya. Dahil matagal ko nang kilala si Mang Nestor, hindi ko inaasahan na seryoso siya sa sinasabi niyang ito, ngunit may isang bagay sa tono ng kanyang boses na nagpasama sa aking pakiramdam. Si Mang Nestor ay isang masipag na magsasaka, kilala sa kanilang baryo, hindi lang dahil sa sipag, kundi pati na rin sa kanyang mga kwento tungkol sa mga kababalaghan sa kanilang lugar. Isa siyang taong hindi madaling matakot, kaya't nang makarinig ako ng kakaibang paghingi ng tulong mula sa kanya, hindi ko na inisip pa ang mga bagay na naririnig ko tungkol sa aswang at mga kababalaghan. Bilang isang mediko, itinuturing ko ang mga bagay na ito bilang mga kwentong bayan na kadalasang may natural na paliwanag. Pero, may mga pagkakataon na ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ay nagiging mas matindi kaysa sa mga normal na kondisyon. Pumayag akong bumisita sa kanya sa Mindoro upang personal na makita ang kalagayan ni Mang Nestor. Puno ng takot ang kanyang mga mata nang buksan niya ang pinto ng kanyang bahay. Inutusan ko siya na magpahinga muna at ibinahagi niya sa akin ang buong kwento. Sabi niya, nagkaroon siya ng isang kakaibang karanasan ilang gabi na ang nakalilipas. Habang natutulog siya, may naramdaman siyang malamig na hangin at isang mabigat na pakiramdam na tila may dumaan sa kanyang silid. Mula noon, naging mas mahina ang kanyang katawan, at kahit anong gamot ang ininom niya, hindi pa rin siya gumaling. Minsan, ang mga karanasan ng mga tao sa mga lugar tulad ng Mindoro ay naugnay sa mga bagay na mahirap maipaliwanag, at isa na rito ang posibilidad ng mga aswang. Sinasabi ng mga matatanda sa baryo na ang mga aswang ay hindi lang mga nilalang na nagpapakita sa dilim, mayroon din silang kakayahang magdulot ng sakit at magpahina ng katawan ng tao. Ngunit para sa akin, bilang isang doktor, hindi ko basta-basta tinatanggap ang mga kwentong ito ng walang batayan. Kaya't masigasig kong ipinagpatuloy ang pagsusuri kay Mang Nestor. Pinagmasdan ko ang kanyang mga sintomas at ipinagpatuloy ko ang ilang mga test na kailangang gawin upang malaman kung may medical na kondisyon na nagpapahina sa kanya. Habang ako'y nagsasagawa ng mga pagsusuri, nakaramdam ako ng kakaibang presensya sa paligid. Ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang bahay ay tila isang senyales ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Sa kabila ng pagiging rational ko bilang isang doktor, may mga pagkakataong ang mga kwento ng ating mga ninuno ay mahirap baliwalain, lalo na kapag ang mga bagay na nararanasan ng tao ay hindi talaga maipaliwanag. Habang tinitignan ko si Mang Nestor, napansin ko na ang kanyang mga mata ay puno ng takot, at hindi ko matukoy kung siya ba ay natatakot sa mga nararamdaman niyang hindi normal o kung may alam siyang isang bagay na hindi ko pa nakikita. Nang matapos ang mga unang pagsusuri, nagdesisyon akong magpahinga muna sa bahay ni Mang Nestor. Habang ako'y nagpapahinga sa isang maliit na silid, may narinig akong mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Parang may naglalakad pero walang tao. Kailangan ko na bang magdesisyon? Dapat ko bang sundan ang aking instinct bilang isang doktor at patagilid na baliwalain ang mga kwento? O dapat ko bang magtiwala sa aking pakiramdam at maghanda na sa mga bagay na baka hindi ko kayang ipaliwanag? Sa mga susunod na araw, mas lalo pang naging misteryoso ang mga nangyayari sa bahay ni Mang Nestor. At dito magsisimula ang tunay na kwento. Huwag kayong aalis dahil sa susunod na mga bahagi ng kwento, malalaman natin kung anong nakatago sa dilim ng Mindoro.
Habang nakahiga ako sa maliit na silid ng bahay ni Mang Nestor, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Tahimik ang paligid pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Yung mga tunog sa labas, mga kaluskos na parang may mabibigat na paa na dahan-dahang naglalakad sa paligid ng bahay, hindi ko alam kung tao ba yun o hayop. Pero sa mga oras na yun, ramdam ko na hindi ito basta ordinaryong gabi. Kinabukasan, maaga akong nagising. Si Mang Nestor ay nakaupo na sa harap ng kanyang bahay, tahimik at malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung ano talaga ang nangyayari. Doon niya sa akin unti-unting ikinuwento ang mga hinala niya na baka daw meron talagang aswang na sumusubok pahirapan siya. Hindi daw ito ang unang beses na may mga ganitong kwento sa kanilang lugar. Matagal na daw sikat ang Mindoro sa mga kababalaghan, lalo na sa mga liblib na bahagi ng isla. May mga nauna na daw na nangyari sa mga kapitbahay niya na bigla na lang nagkasakit, nangayayat, at tila kinukuha ang lakas gabi-gabi. Nabanggit din ni Mang Nestor ang isang matandang babae na bagong lipat lang sa dulo ng kanilang baryo. Hindi daw taga roon. Madalas daw itong naglalakad mag-isa sa gabi at minsan nahuhuli pa raw na nakatingin sa bahay ni Mang Nestor mula sa malayo. Kilala raw ito ng mga tao sa paligid bilang si Aling Pilar, tahimik, misteryosa, at bihirang makipag-usap sa iba. Pero ang mas ikinagulat ko, ayon kay Mang Nestor, bago pa siya makaramdam ng paghina ng katawan niya, ilang beses na niyang napapansin si Aling Pilar na tila nagmamasid sa kanya tuwing dapit hapon. Habang nagkukwento si Mang Nestor, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, totoo ba talaga ang mga aswang? O baka naman dala lang ito ng takot at imahinasyon ng mga tao sa probinsya? Pero iba yung pakiramdam dito sa Mindoro. Iba yung takot sa mata ni Mang Nestor. Hindi ito basta kwento lang. May mabigat na presensya talaga. Habang iniikot ko ang paligid ng bahay, napansin ko rin na ang mga alaga niyang manok at baboy ay parang balisa. May mga galos pa ang ilan sa mga ito. Sabi ni Mang Nestor, ilang gabi na raw may nawawalang hayop sa mga kapitbahay nila. At ang pinaniniwalaan nila, kapag ganito ang nangyayari, senyales daw ito na may nilalang na hindi basta-basta ang gumagala sa lugar. Lumapit din sa akin si Aling Rosa, isang matandang kapitbahay ni Mang Nestor. Tahimik siya noong una pero ramdam ko ang pag-aalala niya. Ayon sa kanya, may mga gabi raw na nakikita niya si Aling Pilar na naglalakad patungo sa kakahuyan bandang likuran ng bahay ni Mang Nestor. At minsan, may naririnig daw siyang mahihinang ungol o halakhak mula sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi niya raw alam kung saan galing yon pero malinaw daw na hindi normal ang mga tunog na yon. Dahil gusto ko talagang alamin ang kalagayan ni Mang Nestor, nagdesisyon akong obserbahan siya ng mas malapitan sa mga susunod na gabi. Gusto ko ring alamin kung may katotohanan ba ang mga sinasabi ng mga taga rito tungkol kay Aling Pilar. Naisip ko ring tanungin siya pero sabi ni Mang Nestor, delikado raw kausapin ang mga tulad niya, lalo na kung sakaling totoo ang hinala ng mga tao. Habang tumatagal ako sa Mindoro, ramdam kong lumalala ang sitwasyon. Hindi lang si Mang Nestor ang parang pinaghihinaan ng loob, pati ako, unti-unti nang kinakabahan. Gabi na naman. Bumaba na ang dilim sa paligid. Walang buwan. Tahimik ang lahat. Pero sa gitna ng katahimikan, may mga tunog akong naririnig mula sa gubat. May kumakaluskos. May mabibigat na hakbang. At minsan, tila may tunog ng pagaspas ng pakpak sa itaas ng bubong. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin dito sa Mindoro. Pero isang bagay ang sigurado, may nangyayaring hindi normal. At sa mga oras na ito, parang mas lalo kong nauunawaan kung bakit matagal nang kinatatakutan ang mga aswang dito sa Mindoro.
Sa susunod na bahagi ng kwento, susubukan kong alamin kung sino nga ba si Aling Pilar at ano nga ba talaga ang bumabalot na misteryo sa paligid ni Mang Nestor. Abangan nyo dahil ang mga susunod na gabi ay mas magiging delikado at mas nakakatakot. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Mang Nestor sa harap ng kanyang bahay, dumating si Mang Ernesto, isa sa mga matagal na rin niyang kumpare sa Mindoro. Kitang-kita sa mukha ni Mang Ernesto ang pag-aalala. Umupo siya sa tabi namin at mahina niyang sinabi, "Pare, may nakita ako kagabi at baka ito na ang matagal na nating kinakatakutan." Biglang naging seryoso ang mukha ni Mang Nestor. Ako naman, tahimik lang na nakikinig sa kanilang usapan. Ayon kay Mang Ernesto, habang papauwi raw siya mula sa pangingisda, nadaanan niya ang likod ng bahay ni Aling Pilar. Sa liwanag ng kanyang dalang lampara, nakita raw niyang may isang malaking anino na gumagalaw sa likod ng mga puno, parang tao, pero sobrang payat at mahaba ang mga braso. At ang higit na nakakatakot, nakita raw niyang parang may mga mata itong nagliliwanag sa dilim. "Saan mo eksaktong nakita yon, pare?" tanong ni Mang Nestor. "Doon sa likod mismo ng bahay niya malapit sa daan papunta sa gubat," sagot ni Mang Ernesto. Habang nag-uusap sila, napansin ko rin na may mga ibang tao sa baryo ang tila nagmamasid sa amin mula sa malayo. Para bang ramdam ng buong lugar ang kakaibang takot na bumabalot sa bahay ni Aling Pilar. Gabi na naman. At gaya ng nakasanayan, sinabihan ako ni Mang Nestor na huwag munang matulog, magbantay muna kami. Habang tahimik kaming nakaupo sa loob ng bahay, naririnig naming muli yung mga pamilyar na tunog mula sa labas, kaluskos sa bubong, mga mahihinang yabag sa likod ng bahay, at minsan may parang pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Maya-maya, biglang may kumalabog sa likod bahay. Tumayo si Mang Nestor at dahan-dahang sumilip sa bintana. Sa liwanag ng kanyang gasera, nakita naming gumalaw ang anino ng isang bagay, mabilis, matangkad, at payat na parang tao pero may kakaibang hubog ang katawan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako kasama si Mang Nestor at dahan-dahan kaming lumibot sa paligid ng bahay. Wala kaming nakita. Tahimik ang paligid. Pero habang paalis na sana kami pabalik ng bahay, may napansin akong kakaiba sa lupa, mga bakas ng paa na hindi ordinaryo. Malalaki ang marka, pero parang may mahahabang kuko ang mga daliri ng paa. Hindi ito basta paa ng tao. Kinabukasan, nagpasya akong kausapin si Aling Rosa. Gusto kong malaman ang higit pang impormasyon tungkol kay Aling Pilar. Doon niya sa akin ikinuwento na matagal na raw talaga ang mga kwento tungkol sa aswang dito sa Mindoro. Lalo na sa mga lugar na malapit sa gubat. Ayon sa kanya, may isang matandang alamat tungkol sa isang nilalang na tinatawag nilang Inyanggaw. Hindi ito ordinaryong aswang. Ang Nyanggaw daw ay isang uri ng nilalang na dating tao, pero dahil sa matinding galit o kasakiman, nagbago ang anyo at ugali, naging halimaw na naglalakad sa gabi at kumakain ng lakas ng tao. Ang mas nakakakilabot pa, sabi ni Aling Rosa, kadalasan daw ang Nyanggaw ay hindi basta umaatake agad. Pinag-aaralan muna nito ang kanyang biktima. Pinapahina muna ng dahan-dahan, ginugutom ang kaluluwa hanggang sa tuluyang mamatay o sumuko ang katawan. Bakit mo naman nasabing baka si Aling Pilar yon, Aling Rosa? Tanong ko. Hindi namin alam ng eksakto pero ilang taon na siyang palaboy-laboy sa iba't ibang lugar bago dito sa Mindoro napadpad. Sabi nila, may mga lugar na raw siyang pinuntahan dati na biglang nagkaroon ng sunod-sunod na pagkamatay. Hindi namin alam kung tsamba lang o may dala siyang malas, sagot niya habang halata ang kaba sa boses. Pagbalik ko sa bahay ni Mang Nestor, nadatnan ko siyang matamlay na naman. Tila mas lalo pa siyang humina.
Halos wala na siyang ganang kumain at lagi siyang parang may sakit sa katawan. Sinabihan niya ako, "Paring June, baka kailangan ko na talagang ipagamot ito sa albularyo." Naisip ko, siguro nga ay wala nang masama kung subukan namin ang paraan ng mga matatanda dito. Kaya kinausap namin si Mang Ernesto at inalok niya na isama kami sa isang kilalang albularyo sa kabilang baryo, si Ka Elias. Sabi nila, marami na raw itong natulungan laban sa mga gawa ng masamang espiritu o aswang. Habang binabaybay namin ang daan papunta kay Ka Elias kinabukasan, hindi ko maiwasang mapansin na tila sinusundan kami ng mga mata mula sa loob ng gubat. Sa gilid ng mga puno, may mga aninong biglang mawawala kapag tinitigan mo ng matagal. At sa mga oras na iyon, unti-unti kong nararamdaman na baka nga totoo ang mga kinatatakutan ng mga taga Mindoro. Pero ang tanong, sapat ba ang tulong ng isang albularyo para labanan ang isang nilalang gaya ng Nianggao? O baka masyado na kaming huli? Hindi ko alam kung ano ang aming matutuklasan kay Ka Elias, pero isang bagay ang sigurado, mas lalalim pa ang mga misteryo na aming haharapin. Habang papalapit kami sa bahay ni Ka Elias, ramdam ko ang lalong pagbigat ng hangin. Tahimik lang si Mang Nestor sa likod ko, habang si Mang Ernesto naman ay panay ang lingon sa paligid. Ang daan papunta kay Ka Elias ay makipot, maputik, at puro puno sa magkabilang gilid. Parang kahit anong oras ay may lalabas na kung anong nilalang mula sa dilim ng gubat. Pagdating namin sa bahay ni Ka Elias, sinalubong niya kami ng seryosong mukha. Matanda na si Ka Elias, maputi na ang buhok, payat pero maliksi pa rin ang kilos. Pinapasok niya kami sa kanyang maliit na kubo at agad niyang tiningnan si Mang Nestor. Pinahawak niya ito sa isang kahoy na may nakasulat na mga lumang simbolo, habang siya naman ay nagsindi ng insenso at ilang kandila. Habang umiikot si Ka Elias, bigla niyang tinigilan si Mang Nestor at tiningnan ito ng diretsyo sa mata. May bakas na ng dilim ang katawan nito, mahina niyang sabi. May sumusunod sa kanya, hindi ito ordinaryong sakit. Kinilabutan ako sa narinig ko. Hindi na nga lang ito simpleng karamdaman. Kinuwento namin kay Ka Elias ang mga kakaibang pangyayari, mula sa mga kaluskos sa bubong, mga aninong gumagala sa gabi, hanggang sa mga bakas ng paa sa likod ng bahay. Pinakamabigat sa lahat, binanggit din namin ang hinala naming si Aling Pilar, ay maaaring may kinalaman sa nangyayari kay Mang Nestor. Tumango si Ka Elias. Kung tama ang kutob ninyo, delikado ang kalagayan ni Mang Nestor. Ang Nianggao ay hindi basta-basta umaatake sa kahit sino lang. Pinipili niya ang kanyang biktima. At mukhang napili niya si Mang Nestor dahil mahina na ang resistensya nito. Madali niyang na lamang pwedeng pasukin at kontrolin. Bigla akong kinabahan. Ano ang pwede naming gawin, Ka Elias? Tanong ko. May paraan pero delikado, sagot niya. Kailangan nating ihanda ang bahay ni Mang Nestor. Kailangang hindi makalapit ang nilalang na iyon ngayong gabi. Pero kung talagang malakas ang kapit niya, baka siya na mismo ang lumapit sa inyo, sa kanyang tunay na anyo. Mabilis kaming bumalik sa bahay ni Mang Nestor. Sa tulong ni Ka Elias, nagsabit kami ng mga dahon ng buntal sa pinto at bintana. May mga nilagay rin siyang mga bato at asin sa paligid ng bahay. Ayon kay Ka Elias, hindi ito sapat para tuluyang mapalayas ang Nianggao, pero kahit paano, makakapagpabagal ito sa kanyang paglapit. Dumilim na ang paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. Nasa loob kami ng bahay, ako, si Mang Nestor, si Mang Ernesto, at si Ka Elias. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig lang namin ay ang tunog ng apoy mula sa maliit na lampara sa gitna ng lamesa. Pero habang lumalalim ang gabi, may isa kaming napansin, unti-unti na namang lumalamig ang paligid.
Parang may malamig na hangin na pumapasok kahit sarado ang lahat ng bintana at pinto. Biglang narinig namin ang mahihinang tunog mula sa bubong. Kaluskos. Gasgas. Parang may naglalakad na mabigat pero maingat. Tumingin sa amin si Ka-Elias, nandito na siya. Habang nakikinig kami, biglang may mahihinang ungol mula sa labas ng bahay. Hindi ito ordinaryong ungol ng hayop. Para itong mababang boses ng isang babae, paos, gutom, at puno ng galit. Pering Nestor, bulong na tawag mula sa labas. Nanigas kaming lahat. Kilalang-kilala namin ang boses na yun, si Aling Pilar. Paring Nestor, buksan mo ang pinto, gusto lang kitang tulungan, pero alam naming hindi ito si Aling Pilar sa normal na anyo niya. Ito ang sinasabi ni Ka-Elias, ang biktima ng Nyanggaw ay dadalawin mismo ng nilalang na yon, magpapanggap na kaibigan, magpapanggap na kakilala. Tahimik lang kaming nakaupo, walang gumagalaw. Pero biglang may malakas na kalabog sa pintuan. Sumunod ay kalmot, mahahabang kalmot na para bang may matutulis na kuko ang gustong sumira sa kahoy. Paring Nestor, lumabas ka, lalong nanlalamig si Mang Nestor. Halata sa kanya ang takot at panghihina. Pero ang pinaka-nakakakilabot, nang sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana, nakita ko siya. Si Aling Pilar, pero hindi na ito ang matandang kilala ko. Ang balat niya ay kulay abo, mahaba ang kanyang mga kuko, ang mata niya ay pula na para bang naglalagablab sa galit at gutom. Nagkatinginan kami ni Ka-Elias. Mahina niyang sinabi, huwag niyong bubuksan ang pinto kahit anong mangyari. Pero ang tanong, hanggang kailan namin kakayaning maghintay? At hanggang kailan kami kayang protektahan ng mga panangga namin kung mismong ang Nyanggaw na ang nasa labas ng pintuan? Habang patuloy ang malalakas na kalmot at pag-uga ng pinto, ramdam naming lahat na hindi na ito basta-bastang pananakot lang. Parang bawat galaw ng nilalang sa labas ay may kasamang mabigat na enerhiya na dahan-dahang sumisipsip ng lakas namin sa loob. Si Mang Nestor ay halos hindi na makapagsalita, pawis na pawis at nanginginig ang buong katawan. Si Mang Ernesto naman ay mahigpit ang hawak sa kanyang bolo, pero halata sa kanyang mga mata ang takot. Si Ka-Elias, kalmado pa rin sa labas, pero ramdam kong nag-isip na siya ng susunod naming hakbang. Lalo pa nang biglang tumigil ang lahat ng ingay sa labas. Walang kaluskos. Walang ungol. Wala kahit anong tunog. Bigla na lang katahimikan. Nagkatinginan kami ni Ka-Elias. Alam naming ito ang pinakadelikadong sandali. Minsan, ang katahimikan ang mas nakakabingi, kasi ibig sabihin nito, nag-iba ng taktika ang kalaban. Maya-maya, bigla kaming nakarinig ng boses. Hindi na ito ang paos at mababang boses na parang may halong galit. Ang narinig naming tumatawag sa labas ay pamilyar, malumanay, at puno ng awa. Papa! Papa, tulungan mo ako, napalunok ako. Ang boses na yon si Mia, anak ni Mang Nestor. Pero imposibleng si Mia yon. Nasa Maynila ang anak ni Mang Nestor. Hindi pa ito umuwi ng Mindoro. Alam kong isang panlilin lang na naman ito ng Nyanggaw. Lumingon si Mang Nestor sa amin, baka sa kanyang mga mata ang pagkalito. Anak ko, yun si Mia, hinawakan agad ni Ka-Elias ang braso niya. Hindi yan ang anak mo, pare. Isa yang anyo ng Nyanggaw para makalapit sa'yo. Pero paano kung totoo? Paano kung si Mia ngayon? Paano kung bumalik siya at hindi namin alam? Lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Mas matindi pa ang sumunod na ginawa ng nilalang sa labas. Isa-isang nagkakaluskosan ang paligid ng bahay. Hindi na lang sa harap ng pinto, kundi pati sa likod, sa bintana, sa bubungan. Para bang marami na sila? O baka nahati ang anyo ng Nyanggaw sa iba't ibang imahe.
Papabuksan mo ako ito si Mia, maya-maya pa, may isa pang boses ang tumawag. Mas matanda, mas pamilyar kay Mang Ernesto. Ernesto, lumabas ka, tulungan mo naman ako, si Aling Cora ang matagal nang namatay niyang ina. Nanginginig ang boses ni Mang Ernesto. Hindi pwede ito, patay na ang nanay ko, pero paulit-ulit pa rin ang pagtawag ng boses sa labas. Parang unti-unting binabanat ang pasensya at katinuan namin sa loob ng bahay. Paring Emil, lumingon sa akin si Ka-Elias, mas matindi ito kaysa sa inaasahan ko. Hindi lang pala si Aling Pilar ang may galamay dito. Mukhang may mas malalim na kasunduan o sumpa na bumabalot sa lugar na ito. Hindi ko na alam kung paano pa kami makakaligtas. Ang mga panangga namin ay nagsisimula ng mawalan ng bisa. Ramdam naming unti-unti nang bumababa ang temperatura sa loob. Parang may malamig na usok na lumulutang sa sahig. Maya-maya, may ginawa si Ka-Elias na ikinagulat naming lahat. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang garapon na may lamang itim na likido. Tandaan niyo ito, seryoso niyang sabi. Kung sakaling makapasok siya, ito lang ang pwede nating ihagis sa kanya. Pero isang beses lang ito pwedeng gamitin. At dapat tumama mismo sa kanyang totoong anyo. Hindi pa man niya natapos ang paliwanag, biglang bumagsak mula sa bubong ang isang bagay na ikinataranta namin lahat. Isang malaking piraso ng karne, presko pa, at may nakakabit na buhok. Pero ang mas nakakakilabot, parang galing ito sa katawan ng tao. Hudyat na ito, sabi ni Ka-Elias. Ibig sabihin, malapit na siyang pumasok sa loob. At handa na siyang patayin kahit sino para makuha si Mang Nestor. Lalong lumala ang mga kaluskos sa paligid. Halos sabay-sabay na ang mga sigaw at tawag ng mga peke nilang boses. Para kaming nasa gitna ng bangungot na hindi naming matakasan. At doon, sa gitna ng kaguluhan, may isang malakas na kalabog ang gumising sa amin sa pinakamasamang balita. Bumigay ang bintana sa likod. Pumasok ang isang anino na hindi ko maipaliwanag ang itsura. Mabaho. Mabigat ang presensya. At ang mga mata puro galit at gutom. Nakahanda na si Ka-Elias sa garapon niya. Pero ang tanong, totoo nga bang ito na ang tunay na anyo ng Nianggaw? O may mas masahol pa pala kaming makikita sa likod ng aninong iyon? Napako kami sa kinatatayuan namin habang dahan-dahang lumalapit ang anino mula sa nabasag na bintana. Ang bigat ng hangin sa loob ng bahay, parang bawat hinga namin ay may kasabay na takot at kaba na parang bumabalot sa buong katawan namin. Ang nilalang sa harap namin ay tila kalahating tao, kalahating hayop. Balbo ng mga braso, mahahaba ang mga kuko, at ang kanyang mukha wala ng bakas ng dating pagkatao. Para siyang halo ng aswang, Nianggaw, at kung ano pang mas malala. At ang mga mata niya nanlilisik, gutom na gutom. Yan na siya ang tunay na anyo ng Nianggaw, mahina pero matatag na bulong ni Ka-Elias. Hinugot ni Ka-Elias ang garapon mula sa kanyang bag, nanginginig man ang kamay niya, kita sa mga mata niya ang determinasyon. Alam niyang ito na ang huling baraha namin. Pero bago pa niya maitapon ang garapon, biglang nagsalita ang Nianggaw. Nestor, garalgal ang boses nito. Lumabas ka, hindi kita sasaktan, gusto ko lang ang iyong dugo. Napatingin si Mang Nestor sa amin, halos mangyak-nyak. Ka-Elias, kung hindi ko siya haharapin, baka lalo pa tayong mapahamak. Pare, wag mong gawin yan, sigaw ko. Pero huli na. Dahan-dahan nang lumapit si Mang Nestor sa Nianggaw, dala marahil ng matinding awa, at pagod na rin sa lahat ng nangyayari. Biglang inihagis ni Ka-Elias ang garapon diretsyo sa Nianggaw. Saktong-sakto ang tama sa mukha nito. Sumabog ang itim na likido na parang asido sa balat ng nilalang. Napaungol ito ng malakas, parang sinusunog ng sobrang hapdi ang kanyang laman.
Nagsimulang magliyab ang balat niya at unti-unting lumalabas ang tunay niyang anyo, hindi lang basta aswang, kundi isang nilalang na kinapitan ng napakaraming sumpa at kasamaan. Nagwawala ito habang dahan-dahang nauupos na parang abo ang katawan niya. Akala namin tapos na ang lahat. Akala namin yun na ang wakas ng bangungot. Pero nagkamali kami. Habang naglalagas ang balat at laman ng Nyanggaw, may isang bagay na lumitaw mula sa loob ng kanyang katawan. Isang maliit na nilalang kulubot, tuyot, pero buhay. Para itong isang matandang babae na sobrang liit, halos kasinlaki lang ng bata, pero may mga matang matatalas at puno ng galit. Aling Pilar, mahina pero malinaw na sabi ni Kaelias. Ikaw pala ang ugat ng lahat, napatingin kami sa kanya. Ang dating komadrona sa baryo, ang matandang pinaniwalaan naming matagal ng patay, siya pala ang pinagmulan ng sumpa ng Nyanggaw. Ginamit niya ang katawan ni Mang Ernesto bilang tulay para mabuhay muli. Bigla siyang nagsalita sa isang wika na hindi namin maintindihan. Matinis. Parang dasal o sumpa. At bago pa siya makalapit kay Mang Nestor, bigla na lang bumagsak mula sa kisam si Mang Ernesto. Hawak-hawak ang isang lumang krus na yari sa kahoy na galing pa raw sa simbahan sa bayan. Hindi Elene makakabalik dito, Aling Pilar, sigaw ni Mang Ernesto sabay tusok ng krus sa maliit na nilalang. Parang isang malakas na pagsabog ang sumunod. Nagliwanag ang buong paligid. Sumigaw si Aling Pilar ng ubod lakas na halos sumakit ang tenga namin. Unti-unti siyang natunaw sa liwanag na iyon hanggang sa wala nang natira kundi abo. Tumahimik ang paligid. Wala nang kaluskos. Wala nang sigaw. Wala na ang Nyanggaw. Halos mawalan kami ng lakas at sabay-sabay na napaupo sa sahig. Nanginginig pa rin ang katawan namin pero unti-unti na naming nararamdaman na ligtas na kami. Si Mang Nestor, kahit sugatan at pagod, ay nakaligtas. Akala namin tapos na ang lahat. Akala namin normal na ulit ang lahat sa baryo. Pero bago kami tuluyang umalis, may napansin si Kaelias na kakaiba. Sa gilid ng pader, malapit sa kinatatayuan kanina ng Nyanggaw, may iniwang marka na hindi namin napansin agad. Isang ukit. Isang simbolo na tila nagpapaalala na hindi pa tapos ang lahat. Emil, bulong ni Kaelias. Kilala ko ang ukit na ito, simbolo ito ng mas matandang kulto, mas malalim, mas mapanganib. Napatingin kami sa isa't isa. Kung si Aling Pilar ay parte lang pala ng mas malaking lihim. Ano pa kaya ang mga susunod naming matutuklasan sa Mindoro? Hindi ko maiwasang titigan ang kakaibang ukit na nakita namin sa pader ng bahay ni Mang Ernesto. Para itong paalala na kahit nagwakas na ang gabing iyon, may mga sikreto pa rin sa Mindoro na nananatiling hindi pa namin lubos na nauunawaan. Tahimik si Kaelias habang tinititigan ang simbolo, halatang mabigat sa kanyang isip ang posibleng ibig sabihin nito. Emil, itong simbolo na to madalang ko lang ito nakikita, mahina niyang sabi. Karaniwang ginagamit ito ng mga sinaunang kulto dito sa Mindoro. Mga kulto na sumasamba sa madidilim na espiritu. Kung tama ang hinala ko, si Aling Pilar hindi lang basta aswang o mangkukulam. Isa siya sa mga tagapangalaga ng mas matandang sumpa. Napakagat ako sa labi. Akala ko tapos na ang lahat, pero parang mas lumalim pa ang gulo. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ligtas na si Mang Nestor, at wala nang panganib na nagmumula sa Nyanggaw. Nagpasya kami na sunugin ang buong bahay ni Mang Ernesto, hindi dahil sa galit, kundi para tuluyang linisin ang lugar mula sa anumang natitirang kasamaan. Tahimik naming pinanood habang nilalamon ng apoy ang bahay, kasabay ng pag-asa na sana kasama nitong mawala ang lahat ng bakas ng sumpa ni Aling Pilar.
Pagkatapos ng gabing iyon, dinala namin si Mang Nestor sa health center sa bayan. Kinailangan niyang ipagamot ang mga sugat niya, lalo na yung malalalim na galos sa kanyang katawan. Pero ang nakakabilib, kahit anong nangyari, nanatili pa rin siyang matatag. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit kay Ka-Elias at sa akin. Habang nagpapagaling si Mang Nestor, marami akong natutunan kay Ka-Elias. Habang nagkukwento siya, napagtanto ko na matagal na pala niyang sinusundan ang mga kwento ng mga aswang, nyanggaw, at mga nilalang ng kadiliman dito sa Mindoro. Hindi dahil sa gusto niyang manghimasok, kundi dahil gusto niyang protektahan ang mga inosenteng tao. Alam mo, Emil, sabi niya sa akin habang nagkakape kami sa kubo niya, minsan, ang mga kwento ng aswang at nyanggaw hindi lang basta takutan. Madalas mga paalala ito. Mga babala na meron pa ring kasamaan na gumagala sa mundo natin, pero hindi lahat kayang makita ito. Tumango lang ako, tahimik na nag-iisip. Naalala ko si Aling Pilar, na sa kabila ng kabutihan niyang imahe noon bilang kumadrona, sa likod pala nito ay may tinatagong lihim na kadiliman. Naalala ko rin ang baryo, na sa kabila ng katahimikan at ganda nito, meron palang mga misteryo at panganib na nagkukubli. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik na sa normal ang buhay ni Mang Nestor. Nagpasya siyang iwan muna ang bahay niya sa kabundukan at manirahan pansamantala sa bayan kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya raw kakayanin na bumalik pa doon, lalo na't sariwa pa ang lahat ng alaala. Ako naman, bago umalis ng Mindoro, dumaan muna ako sa puntod ng mga magulang ni Mang Ernesto. Tahimik akong nagdasal. Sana, kahit papaano, matahimik na rin ang kaluluwa niya. Hindi niya ginusto ang sinapit niya. Isa rin siyang biktima ng kasakiman at kasamaan ni Aling Pilar. Bago ako tuluyang sumakay pabalik ng Maynila, lumapit si Ka-Elias sa akin. May inabot siyang maliit na piraso ng papel. Nasa iyo na to, Emil, sabi niya. Listahan ng mga simbolo at babala na dapat mong pag-ingatan, lalo na kung sakaling may babalik ka pa rito o sa iba pang parte ng Pilipinas na may ganitong kwento. Umiti ako. Hindi ko akalaing isang simpleng pagbisita kay Mang Nestor ang hahantong sa ganitong karanasan. Isang kwento na sa una ay tungkol lang sa pagkakaibigan at malasakit, pero nauwi sa pakikisalamuha sa mga sinaunang alamat at kababalaghan ng Mindoro. Habang nasa biyahe pa uwi, napatingin ako sa labas ng bintana ng bus. Ang mga bundok ng Mindoro, ang mga kagubatan nito, nanatiling tahimik at payapa. Pero sa likod ng katahimikan, alam kong may mga kwento pa itong itinatago. Mga kwento ng aswang, ng nyanggaw, ng mga nilalang na bumabalot sa gabi. At alam kong darating ang panahon, baka kailangan ko na namang bumalik hindi lang bilang bisita, kundi bilang saksi sa mga kwento ng kababalaghan. Dahil dito sa Mindoro minsan ang mga alamat, totoo pala.